haluin nyo lang. Hello and welcome At to maganda tonight's pala show. itong palabas na ito ah. Dear Diary, ngayong araw, Pagkatapos ng maraming levels, sa wakas at... Hala, ano nangyayari? Sa wakas, sa akin ang lahat ng enerhiya ninyo! Oh no! Kuya Marco! O Rita, huwag kang matakot. Nandito na si Kuya. Kuya, nakita mo ba yung nangyari? Oo, biglang nag-glitch yung game ko tapos, bam! Hindi na gumagana itong TV at gaming console ko. Pati po yung tablet at speakers ko hindi na rin gumagana. Mga anak, ayos lang ba kayo? Opo, Ma. Kayo po. Okay lang din kami ng papa nyo. Marco, bantayan mo muna ang kapatid mo ha. Susubukan naming ayusin itong kuryente rito sa ibaba. Opo, Papa. Salamat! Ano o sino kaya ang may dahilan nito? Kanina, may narinig akong kakaibang boses. Sabi niya, sa akin ang lahat ng enerhiya ninyo. Hala, ano kaya yun? Hindi ko rin alam eh. Hindi! Kuya, ayun oh! Ah! Kumusta? Huwag kayong matakot. Ako si Robo-M, ang good robot mula sa eWorld. Ay, ang cute! Hi Robo-M. Ako nga pala si Marco. At ito ang kapatid ko na si Rita. Hello, Marco at Rita. Base sa aking database, kayo ay inatake ni Dr. Evil. Isa-isa niyang kinukuha ang mga enerhiya ng electronic devices para sa kanyang evil plans. Naku, kung walang speakers, paano na ako makikinig ng music? Pag walang laptop, paano na ako magre-research ng assignments ko? At pag walang enerhiya, paano magluluto si Mama at makakapagtrabaho si Papa? Malaking perwisyo ito. Robo-M, may alam ka bang paraan para mabalik sa ayos ang devices namin? Processing. Kailangan ninyong pumunta dito sa eWorld at talunin si Dr. Evil. Kung handa na kayo, isigaw niyo lang ang game start! Rita, ano, sasamahan mo ba ako? Medyo nakakatakot, kuya. Pero ready na for an adventure. Yan ang kapatid ko. Salamat sa tapang nyo, E-Warriors. Processing. Now teleporting to eWorld. Rita, gising! Wow! Welcome sa Level 1 ng eWorld. Dito, ang teknolohiya at inobasyon ang siyang nagpapatakbo ng lahat. Robo-M, alam mo ba kung nasaan ang hideout ni Dr. Evil? Processing. Oo, pero may quiz virus tayong dapat isolve bago tumarating. Kung ano man yan, handa kami ni Rita. Good attitude. Tara't mag-review tayo habang papunta ron. Target location acquired. Mga futuristic na kotse, malalaking mga screens, at mga kakaibang gadgets. Robo-M, ano yung nagpapatakbo sa mga teknolohiya dito sa eWorld? Acquiring data. Ang mga nakikita nyo rito sa eWorld ay pinapatakbo ng kuryente o electricity. Ito ay ang paggalaw ng electrons na may daladalang charge. Rita, kahit yung mga gamit natin sa bahay tulad ng ilaw, TV, at yung speakers na gamit mo, lahat yan gumagamit ng kuryente. Good observation. For added information, meron ding tinatawag na voltage, current, at resistance. Ang voltage ay tumutukoy sa pagkakaiba ng electric charge sa pagitan ng dalawang point. Ang current naman ay ang bilis o daloy ng electric charge sa isang circuit. Samantalang ang resistance ay ang paghadlang ng isang material sa pagdaloy ng charge. Ang galing!
Paano naman ako kontrol ang kuryente? Aha, naturo ito sa school namin. Para makontrol ang flow ng kuryente, mayroong tinatawag na capacitors. Acquiring item. Ito ay isang halimbawa ng capacitor. Itong capacitors ay mga maliliit na components sa loob ng mga kagamitan natin. Tapos, ito ay nag-iimbak at naglalabas ng kuryente. Depende kung kailan ito kailangan. Ha? Ganito, isipin mo kapag nagbubukas at nagsasara ka ng ilaw. Habang nakabukas ang ilaw at nakakabit ang baterya, nag-iimbak ng charge ang capacitor. Kapag inalis ang baterya, ang capacitor ang magbibigay ng enerhiya para manatiling nakabukas ang ilaw. Pero unti-unti itong hihina habang nauubos ang charge nito. Aha, parang naiintindihan ko na. Added information. Mahalaga ang capacitor dahil nakakatulong to sa energy flow, lalo na sa pag-regulate ng voltage at pagpapanatili ng maayos na current. Maraming kagamitan sa araw-araw na pamumuhay ang gumagamit ng capacitors. Tama yan, Robo-M. Mula sa bahay, sa school at kahit sa syudad, nasa paligid natin ang capacitor. Arriving in target location. Hindi kayo makakaraan hanggat hindi nyo nasasagot ang aking quiz virus. Ang may mga kaalaman lang sa teknolohiya ang makasasagot nito. Hindi kami natatakot! Marco at Rita, susubukan kong ma-access ang gate habang sinasagot nyo ang tanong. Sige, Robo-M! Ang tanong, alin sa mga kagamitan na ito ang hindi gumagamit ng kapasitor? Kotse? Kamera? Orasan? Washing machine? Hindi ba orasan, kuya? Hindi eh, kasi may mga electronic clock na ngayon. Teka, ano nga kaya sa mga ito? Aha! Alam ko na! Ang sagot namin ay wala sa pagpipilian. Lahat ng kagamitan na nabanggit ay gumagamit ng kapasitor. Tama man ang sagot nyo ngayon. Pero maghaharap pa tayong muli. Good job! Nasagot nyo ng tama ang quiz virus. Muntik na ako malito sa tanong na yun ah. Nice teamwork! Kaya mag-ready na tayo para sa susunod na level. Correct! Marco at Rita, nakahanda na rin ang teleportation gate. Kung handa na kayo, isigaw nyo lang ang next level! Next level! Welcome sa level 2 ng E-World. Ha? Kakaiba ang itsura ng lugar na ito. Pero siguradong nasa paligid lang natin ang clue para sa susunod na quiz virus. Scanning level 2. Target location acquired. Rita at Marco, suotin nyo rin ang futuristic eyeglasses na to. Astig! Huh? Kuya Marco at Robo-M, nakikita nyo ba ang nakikita ko? Yung parang ilaw o alon na gumagalaw? Analyzing. Yan ay ang tinatawag na electromagnetic o EM waves. Ito ay waves o signal na may dalang enerhiya o kuryente. Paalala lang, ang EM waves ay hindi nakikita ng ating mga mata. Posible lang to sa tulong ng special glasses na suot ninyo. Ginagamit natin ang EM waves araw-araw sa komunikasyon, pagluluto, panunood, at marami pang iba. Ah, kaya pala. Robo-M, may iba't ibang uri bang electromagnetic waves? Analyzing. Ang iba't ibang uri at gamit ng electromagnetic waves na nakadepende sa spectrum nito. Radio waves para sa radyo at telebisyon. Microwaves para sa satellite at pagluluto. Infrared para sa heaters, remote controls, at infrared camera. Visible light para sa fiber optic communications. Ultraviolet lights naman ang ginagamit sa energy-efficient lamps, sterilization or tanning. X-ray ay ginagamit sa pag-scan ng medical image. Gamma ray naman para sa medical imaging at iba't ibang uri ng medical treatments. Wow!
Marami palang gamit ang electromagnetic waves. Yung TV na pinanonooran namin araw-araw, yung radyo, sa cellphone, at pati yung microwave sa kusina. Correct, Marco at Rita. At lahat ng to ay natutulungang kontrolin ng capacitors. Nakakatulong ang capacitors na i-filter ang mga signal na to upang ang tamang signal of frequency ang ma-receive ng mga kagamitan ninyo. Kung tama ang intindi ko, para makanood ng palabas sa TV, ang capacitor ay tumutulong kasama ng ibang components para ma-filter at makuha ang tamang signal mula sa TV station. Capacitor pala ang tumutulong kapag naglilipat ako ng channel. Correct, Marco at Rita. Oh no! Mukhang nandito na tayo. Sinwerte lang kayo noong una. Kaya maghanda na kayo sa level 2 ng aking quiz virus! Ready na kaming sumagot. Robo M, ihanda mo na ang gate. Masusunod. Ang tanong, alin sa mga ito ang hindi totoo? May iba't ibang sizes ang capacitors? Nakatutulong ang capacitors sa flow ng energy? Nakatutulong ang capacitors i-handle ang electromagnetic waves? Ang capacitors ay hindi ginagamit sa pagkuha ng signal sa cellphone. Teka kuya, alam ko to eh. Sumuko na kayo! Aha! Letter D! Hindi totoo ang letter D dahil kailangan ng capacitor sa cellphone para makasagap ng signal, makatawag, at makakonekta sa internet. Ha? Hindi ito maaari! Hindi pa tayo tapos! Magtutus pa tayong muli! Good job, Rita! Ang galing mo! Wala yun, kuya. Naalala ko lang yung usapan natin ni Robo M. Apir! Marco at Rita, handa na ba kayo para sa final level? Kapag na-solve nyo to, matatalo na natin si Dr. Evil at may ibabalik ang power ng mga kagamitan ninyo. Ready Ready na kami! Next Next level! Ano ang lugar na ito? Kuya at Robo M, napapansin nyo ba yun? May power generator, may radyo at TV. Meron ding speaker, kotse at eroplano. Kung tama ang napapansin ko, lahat ng nandito ay gumagamit ng capacitors. Scanning Level 3. Affirmative. Ang mga kagamitan na nandito ay ang mga modernong teknolohiya na gumagamit ng capacitors tulad ng power supplies. Tumutulong ang capacitor na stabilize ang voltage levels. Energy storage and backup systems. Ang mga capacitors ay naglalabas ng enerhiya para maiwasan ang power interruptions. Smart appliances tulad ng TV, ilaw at smartphones. Nakakatulong ang capacitors upang stabilize ang power at magsilbing backup. Panghuli, ang electric cars at automotive systems. Ang capacitors ay nakakatulong panatilihing maayos ang daloy ng voltage at bawasan ang ingay ng sasakyan. Totoo nga ang sinabi niyo, Kuya Marco at Robo M. Kahit maliit lang, napakahalaga ng capacitors dahil sa papel nito sa mga devices na gamit natin araw-araw, sa bahay, sa eskwelahan, at kung saan-saan pa. OMG! Nasa final level na tayo. Kaya natin ito! Malayo man ang inyong narating, hanggang dito na lang kayo! Go, 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 Marco at Rita! Walang pagpipilian ang tanong na ito. Tanging ang inyong kaalaman lamang. Magbigay ng 3 benepisyo ng paggamit ng capacitors. Sabi ko na nga ba't susuko na kayo? Marco at Rita, huminga kayo na malalim at tandaan ang naging adventure natin.
Ang unang benepisyo ng capacitors ay nakatutulong itong kontrolin ang daloy ng kuryente. Pangalawa, nakakatulong din ang capacitors na mag-detect at mag-filter ng electromagnetic waves sa iba't ibang kagamitan. At panghuli, nakakatulong ang capacitors na mapanatiling stable ang voltage at maimbak ang enerhiya. Pansamantala nitong iniipon ng kuryente at agad namang inilalabas upang maiwasan ang biglaang paghinto ng mga kagamitan kapag may power interruption. Yay! Appear! Hindi! Ang kapangyarihan ko! Hindi! Maraming salamat, Robo-M, sa pagtulong sa amin ni Rita. Walang anuman. Nagpapasalamat din ako sa inyo dahil tinulungan niyong iligtas ang E-World. Mamimiss ka namin, Robo-M. Sana makita pa tayong muli. Huwag kang mag-alala, Rita. Kapag may kailangan, nandito lang si Robo-M, ang good robot na laging handang tumulong. Para makabalik sa real world, isigaw lang ang Game Complete! Game complete! Mabuti na lang talaga't bumalik na ang kuryente at naayos agad itong mga gamit natin. Sinabi mo pa. Parang magic nga eh, no? Nalingat lang tayo saglit tapos, tanan! Ayun na ulit. Nako, Ma, hindi po magic yun. Sa tulong po yun ng capacitor. Basta't ang masasabi ko lang, mas nakaka-enjoy ang teknolohiya kapag alam natin kung paano ito gumagana. Kayong dalawa, may sarili talaga kayong mundo.